At every gising is a blessing. Yes, Kaya po, amen. meron po ba diyang Gustong i-share ang kabutihan ng Diyos at tumayo po dito sa harap, sisters? Sino po? At ipagsigawan Sino po ang ang unang mag-share ng kanyang mga pagpapala, buhay na pagpapala? Wala po ba? Sino po? Ikaw na sis, Okay. mauna ka. Amen. Talagang praise God. Hindi ko na rin po palagpasin ang araw na ito kasi last week po sana kaso kapos na po tayo sa oras. Akin pong ibabalik ang papurit pasasalamat sa kay Yahweh El Shaddai sa kanyang kabutihan na pagpapala. Last week nung ating anibersaryo, ako po ay lagi naman pong maagang nauwi. Ngunit po, for the past almost 1 year na rin po na nag-apply kasi kami ng scholarship sa OWA ng aking anak. Nag-exam siya, bla bla bla. Ngunit nung lumabas po yung last year, nung July, ang mga pangalan ay hindi po napasama ang aking anak. Ngunit nalungkot naman din po ako, ngunit siguro hindi para sa amin yung opportunity na yon. So, pilit ko na rin pong tinanggap, ngunit sabi ko, Lord, I'm hoping na sa ibang mga scholarship. Ngunit, nung last anniversary natin, last 2 weeks ago, ako'y taos-pusong sinusulat sa aking prayer request na magpasukan na naman. Tapos sabi ko, hindi pa kami nakahanap ng panibagong yung scholarship. Yun po ay Wednesday nung ating anibersaryo. Ngunit kinabukasan po, tumawag sa akin yung aking anak na may pumuntang taga-barangay sa bahay namin at hinahanap daw po siya at may ahensya daw pong naghahanap sa kanya dahil hindi daw po siya rich kasi yung email daw po, wala naman daw din po siyang natanggap. Tapos, so kinabukasan, pinuntahan nila sa barangay. Ang sabi po ng barangay ay, pumunta kayo sa OWA, Region 4A, kasi po, hinahanap kayo, matagal na kayong hinahanap at hindi makontak. So, sa Makatwid, pinuntahan nila at andun po yung kanyang, pinaredy po sa kanya, pinasecure yung lahat ng documents at siya po pala ay kasama doon sa, nung 1 year na po yung nawawala naming hinihintay. Praise God! At siya po, Panginoon, ay napasalamat po ako kasi po yung amount po na cover po halos yung 1 year niyang tuition fee. Nagulat po ako. Sabi ko, Lord, wala po talagang imposible sa iyo dahil sa ating pagsusulat ng prayer request, I always hope masabi man natin hindi ito para sa atin, ngunit napakabuti ng Diyos dahil po ang buong isang taon halos covered po yung ibibigay nilang allotment para for the whole 4 years. Praise God, salamat sa iyo Panginoon at akin pong ibabalik sa iyong papurit pasasalamat sa iyong walang humpay na pagpapala sa amin at sa aking pamilya at sa lahat po ng naglilingkod. Thank you Lord at sa akin po ako po ay magbabakasyon at akin pong ibabalik sa iyo ang papurit parangal na maging maayos po ang lahat ng pagbabiyahe. At thank you, Father God, sa iyong kabutihan. In Jesus' name, Wala po we talaga pray. imposible Amen. sa ating Panginoon. Basta pagkatiwala po lang natin ang ating mga prayer requests at ang ating mga panalangin ay ibibigay niya po yun. Hindi man po ngayon, pero darating. Amen. Sister, amen. Sister. Hallelujah. Glory to God. Naluha ako. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo. Tayo po ay makikinig na po ng mabuting balita at ang gagamitin po ng ating Panginoon ay si Brother Ruth Banyares. At saka, ang mangunguna po ng ating prayer ay si Sister Elsie. At ang gagamitin po ng sa pangunguna po ni Sister mga awit na Sister El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, dakilang Yahweh El Shaddai, Diyos naming nasa langit, Diyos namin ng lahat ng pag-ibig, Panginoon, salamat po. Ikaw ang Diyos na nagbibigay buhay at ng aming ikabubuhay. O Diyos, marapat lamang na Ikaw ay aming sambahin, luwalhatiin, dahil Ikaw ang Diyos
ng pinagmula ng lahat sa amin. You are the most powerful God. Ang lahat po ng imposible para sa amin ay hindi po imposible sa iyo, Panginoon. O God, hindi po namin mabanggit ang lahat-lahat, ngunit kami po ay naririto, Panginoon, nagpupuri, nagkaisa, O God. At kami po ay humingi sa iyo ng kapatawaran. Narito po kami, Panginoon, nagpapakumbaba. Amin pong linisin niyo po, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon. Amin po itong binubuksan, O God. Alang-alang sa aming mga kasalanan, O Diyos, na nagawa. Patawad, Ama, nang kami po ay karapat-dapat na manambahan sa iyong dakilang pangalan sa araw na ito. O Diyos, hinihiling po namin na samahan niyo po kami, Panginoon, kasama ng iyong banal na Espiritu Santo, ang bawat isa sa amin at ang lahat po ng makapakinig, O Diyos, ng iyong mga banal na salita. Pagpalain niyo rin po ang mabuting balita na iyong ihahatid sa amin sa araw na ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ito, Lord, na amin pong maunawaan ang bawat salita na aming mapakinggan. At lahat po ng mga nakapakinig ay palakasin ang mga nanghihina. Bigyan ng pag-asa ang mga nawala ng pag-asa, Panginoon. Lord God, sa araw na ito, amin pong itinataas sa inyo ang aming mga kahilingan, mga prayer request. Nawa ito po ay inyong tugunin, Panginoon, sa tamang panahon. Kayo po lamang ang nakakaalam. Ang perfect time ay nagmumula sa iyo, O Diyos. Ama, salamat po sa nagdaang banal na Eucharistia na aming natanggap, na kami po ay pinagpala niyo. At maraming salamat po na lahat po kami ay iningatan niyo at nakarating sa dakong ito. At muli, Panginoon, sa mga oras na ito, nawa, Panginoon, ay buklurin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Magkaisa kami sa aming pananambahan at ang banal na salita na aming mapakinggan, Panginoon, ay tumimo sa aming mga puso. At ito'y aming maisabuhay sa araw-araw. At ito po ay nagbibigay, ito po ang guide sa amin, Panginoon. Amin pong hinihiling, O Diyos, na ikaw po ang manguna sa amin sa araw na ito. At ang lahat po ay amin pong itinataas sa inyo. Ganon din po, Lord, ang mga aawit at ang aming lahat po ng mga instrumentalist, Panginoon, na pagpalain nyo rin po ang kanilang mga handog, ang kanilang mga hanay, Panginoon, ng lahat po ng mga makapakinig ng kanilang mga awitin, Panginoon, ay pagpalain at ito po ay masamyong handog sa iyong dakilang pangalan, O Yahweh El Shaddai. Ama, sa mga oras na ito, amin pong dalangin sa inyo ang maghahayag na inyong mabuting balita na si Brother Rod Banyaris, Panginoon. Pagpalain niyo po siya mula ulo hanggang talampakan, O Diyos. Pagpalain pati ang kanyang pamilya. Panginoon, ang lahat po ang mamutawi sa kanyang mga labi ay nagmumula sa iyo, O Diyos. Anoint him, O Lord, in double portion, O God, ng lahat po ng aming mapapakinggan ay amin pong maisabuhay at kami po ay gagaling sa aming mga karamdaman. O Diyos, sa mga oras na ito, amin pong itataas sa inyo at ang mga sumusunod na sandali sa araw na ito at inangkin namin ang 100% katagumpayan ng iyong banal na gawain. Ito'y aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo, maghahari, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Muli itaas po natin ating mga kamay. At ihanda po natin ating mga sarili. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Narito kami, Panginoon, nagpupuri sa iyo. Tinataas ang aming mga kamay upang isukong aming mga daladalahin. Hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos.
bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hangin, tanging dalangin, kami katatpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lumusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Ipalagpak po muli ang ating mga kamay. Hallelujah. Handa na po ba tayong umawit sa Panginoon? Amen. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Hallelujah. Purihin ang Diyos. Tayo po'y sumayaw sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Ipalakpak ang ating mga kamay. Hallelujah. Halina mga kapatid, narito na si Jesucristo, ang hari ng sandaigdigan, dapat ipagdiwang. Sambahin ang ngalan niya, pasalamatan natin si El Shaddai. Kaya't ito'y oras natin upang purihin siya. Halina mga kapatid, narito na si Jesucristo, ang hari ng sandaigdigan, dapat ipagdiwang. Sambahin ang ngalan niya, pasalamatan natin si El Shaddai. Kaya't ito ay oras natin upang purihin siya. Hallelujah, ikaw ang aming Diyos. Hallelujah, ang Diyos na dakila. Hallelujah, Yahweh El Shaddai, karapat-dapat ka sambahin. Amen. Purihin ang Diyos. Ipalakpak po ang mga kamay. Hallelujah. Halina mga kapatid, narito na si Jesucristo, ang hari ng sandaigdigan, dapat ipagdiwang. Sambahin ang ngalan niya, pasalamatan natin si El Shaddai. Kaya't ito'y oras natin upang purihin siya.
Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen. Ang lahat po ba'y masaya? Amen. Amen. Hallelujah. Muli taas po natin ating mga kamay. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. We praise you, Jesus. We glorify your name, O God. You're the King of Kings, Lord of Lords. Hallelujah. You're the God, the sufficient one. Hallelujah. We praise you, Jesus. Itaas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Into your hands I commend again with all I have for you, Lord. You hold my words and I form in your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong
Pinupuri ka namin, Panginoon, at sinasamba. Patuloy ka naming pinararangalan sa araw na ito. Ikaw ang Diyos na buhay, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakilang Diyos, sa araw na ito, kami po ay patuloy na dumudulog at lumalapit sa iyo. Nihiling lagi namin, dakilang Ama, na sa gawain na ito, kami ay lagi mong samahan at pagpalain. Ang gawain ito ay gawain niyo po, dakilang Diyos. Hindi ito gawain ng tao. Kaya ang dalangin ko, Ama, na ang gawain na ito ay lagi mong samahan ng himala, upang ang sino mang pumaparito at patuloy na dumadalo sa gawain na ito ay makaranas ng iyong kapangyarihan at pagmamahal. Dalangin ko, Ama, na sa araw na ito, silang lahat na naririto ngayon ay muling abutin ng iyong mapagpalang kamay. Daluyan mo muli sila ng iyong kapangyarihan at ng banal mong Espiritu, na sila, Panginoon, ay palayain sa lahat ng mga problemang nararanasan. Tulungan sila, dakilang Diyos, na kung anuman ang kalama kahilingan, ito ay magkaroon ng katugunan. At kung sino man ang may sakit at may karamdaman, sila, Panginoon, ay pagalingin sa araw na ito. Umaasa kami at nagtitiwala na lahat silang naririto ngayon ay makakaranas muli ng iyong kapangyarihan at pagmamahal. Lord, pagpalain niyo po ang mabuting balita na aming pakikinggan. Sundan muli ito ng himala upang itong salita, Panginoon, ang iyong mga salita at mabuting balita ay magbigay ito sa amin ng malaking pag-asa. At inaangkin na po namin, Ama, na ang gawain na ito kanina pa ay pinagpala mo na. Kaya, O Diyos, sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon.
Sige po, palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Hallelujah. At sa araw na ito, ating basahin ang Gospel of Matthew, chapter 5, verse 17. Hanggang sa mga sumusunod na talata, ito pong sinasabi ng Bible. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawala ng bisa, hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang bisa sa kalitliitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, hinding-hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Pagpalain po ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita, mga kapatid. Purihin po natin at palakpakan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Glory to God, glory to Christ Jesus. At ang patuloy kong dalangin sa ating Panginoon, kayong lahat ay lagi niyang pagpalain. Amen. Amen po. Kaya huwag kayong mag-alala, walang lumalapit, nagtitiwala sa Diyos na nabibigo. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magtiwala ka lagi sa Kanya. Magtiwala. Kaya kayo mga tinawag ng Panginoon, sige lang, kahit anong maranasan, tuloy lang. Amen. Walang aayaw, walang titigil, kasi ang umaayaw, hindi nagwawagi. Amen. Ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Ang umaayaw, hindi nagwawagi. Amen po ba? Kaya gusto niyo magtagumpay, diretso lang. Amen. Tuloy-tuloy lang. Ang biyaya ng Panginoon wala sa unahan. Ang biyaya ng Diyos ay nasa hulihan. Amen. Kaya huwag kayo maghahanap ng biyaya habang ngayon, maghanap kayo ng biyaya, huwag. Malay mo, pagkatapos ng gawain, nandun ang biyaya nyo. Amen. Paglabas nyo dito, malay nyo, naghihintay ang blessing nyo kay Lord. Kaya makakapo tayo at makinig po ng mabuti. Ang sabi ng binasa natin, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipagwalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Ang sabi ng verse 18, tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya ngayong araw na ito ang ating pag-aaralan. Christ came to fulfill the law, not to abolish it. Naparito ang Panginoong Hesus upang tuparin ang kautusan, hindi upang pawalang bisa ito. So itong ating ngayong pagninilayan sa araw na ito. Kasi kung ating papansinin, may mga batas kasi na para bagang ayaw nang gawin, ayaw nang tuparin. So ang Panginoon mismo nagsabi, nasabi ng Panginoong Hesus, huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kung hindi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. So ito yung ating gospel ngayon. Kaya sa mga utos ng Panginoon, wala pong sinasabi na wala na yan, tapos na yan. Kasi nasa New Testament na tayo. Hindi po nagbabago ang batas. Hindi nagbabago ang salita ng Diyos. May pagbabago lang sa tinatawag na faith. Ano yung faith? Kasi maraming batas sa lumang tipan. Ngayon, sa lahat ng batas sa lumang tipan,
maraming tao at halos lahat ng tao sa lumang tipan ay hindi nakatupad sa kautusan. Pero ang maganda naman sa kautusan na ibinigay sa lumang tipan, ito yung nagdala sa tao para maging mabuti ang tao. Alam niyo po, para ang tao ay maging mabuti, kailangan maglagay ka ng batas. Kapag walang batas, walang kabutihan. Halimbawa sa kalsada, ano ang batas mayroon sa kalsada? Bawal tumawid, nakakamatay. Anong batas mayroon sa kalsada? Traffic light. Una, stoplight. Pangalawa, pedestrian. Tama ba? Anong purpose ng stoplight? Anong purpose ng stoplight? Or traffic light, kung tawagin? Hindi, para ang mga vehicles ay organized. Tama ba? Kasi kung walang traffic light sa kalsada, hindi magbibigayan ang sasakyan. Kanya-kanyang unahan yan. Kung sino mauna, siya ang bida. Kasi walang stoplight. Pero pag may stoplight, alam ng mga motorista at mga driver kung kailan sila mag-go-go at kung kailan sila titigil. Kasi mayroong stoplight. Ano naman ang purpose ng pedestrian? Tamang tawiran. Ha? Tamang tawiran po. Para alam ng tao kung saan siya tatawid. Tama ba? Amen. Kaso ang tao, matigas talagang ulo. Minsan, bawal tumawid, doon tumatawid. Para bagang may nakalagay sa pader, bawal umihi. Kung saan may nakalagay bawal umihi, doon umiihi. Tapos may nakalagay sa pader, bawal magtapon ng basura dito. Kung saan mayroon nakalagay na bawal magtapon ng basura, doon ang maraming basura. Amen ba? Kaya minsan baliktad, parang simbahan lang naman yan. Ang simbahan, sabi ng marami, ay para sa kabanalan. Pero kung saan maraming simbahan, doon ang maraming tsismusa. Andyan pa ba kayo? Kung saan ang simbahan ay naroroon, nandun naman ang maraming mga panirang tao. Ang sabi nila, ang simbahan ay para sa kabanalan. Pero salamat doon sa mga nagsisimba at mga lagi na sa loob ng simbahan ng mga chismosa at mga panira kasi ako'y naniniwala isang araw magbabago ang mga taong ito. Kasi ang inihahayag sa simbahan ay salita ng Diyos. Kung saan naroon ang salita ng Diyos, naroroon ang pagbabago ng buhay ng tao. Amen ba? Kaya ako naniniwala ako na kayong laging inaabot ng mabuting balita, hindi lang buhay natin ang babaguhin ng Diyos, pati sistema ng buhay natin babaguhin ni Yahweh El Shaddai. Naniniwala ba kayo doon? Kasi ang pangit na sistema ng iyong buhay, kapag ikaw ay laging inaabot ng mabuting balita, yung pangit na sistema ng buhay mo, gagawin ng Diyos yan na magandang sistema. Yung dating laging kulang, dating kinakapos, darating ang araw, hindi ka na magkukulang. Lagi ka nang nag-uumapaw ang biyaya. Sinang gustong lagi nag-uumapaw ang biyaya? Gusto niyo lagi nag-uumapaw ang biyaya? Amen. Alam niyo ba na ang nag-uumapaw na biyaya, matatagpuan mo lang yan kay El Shaddai. Hindi mo yan matatagpuan sa trabaho, sa negosyo, sa tao. Ang nag-uumapaw na biyaya, matatagpuan mo yan kay El Shaddai. Kapag si El Shaddai ang nasumpungan mo, siya ang nag-uumapaw na grasya ng iyong buhay. Bakit? Kasi kapag siya'y nasumpungan mo at inilagay natin sa ating puso, maniwala ka, yung business mo, yung hanap buhay mo, yung trabaho mo, pagpapalain ni Yahweh El Shaddai. Subukan mo unahin lagi ang trabaho, negosyo, maniwala ka isang araw, magpapagamot ka. O di ba? Kasi useless ang lahat ng bagay kapag wala ang Diyos sa buhay natin. Pero pag ang Diyos ang inuna natin, maniwala kayo, una niyang iingatan ang iyong kalusugan. Kaya yung mga na kay El Shaddai, maniwala kayo, ang gaganda ng kalusugan. Tingin sa katabi.
O di ba totoo naman yun eh. Maraming tao na hirap sa kalusugan, pero ikaw, kahit paminsan-minsan mayroon ka nararamdaman, pero hindi nagtatagal, ibinibigay sa iyo ng Diyos ang magandang kalusugan. Kasi pangako ng Diyos yan eh. Kaya kung mayroon kayong unang hahanapin, si El Shaddai yun. Kaya mapalad kayo na laging laman ng gawain ni El Shaddai. Tama po? Kaya sabi mo sa katabi mo, mapalad ka. Dahil inuuna mo si El Shaddai. O sino mapapalad? Yan. Mas maganda na mapalad kaysa mabibig. Gising ba kayo? Sabi ni Nanay Josie ba? Josie ano? Nanay Josie kanina, ano ba sikreto mo? Kasi marami pala nakapanood ng mga yung sharing ng aking anak. Ano daw ang sikreto ko? Bakit daw pinagpapala yung buhay namin? Alam niyo po, totoo lang, ang unang sikreto yan, huwag kang susuko. Kasi marami tayong dadaanan. Yung upside down, yung taas, baba ng buhay. Mararanasan natin yan. Hindi ka pwedeng hindi dumaan sa ganyan. Lahat yan dadaanan mo. Wala pong buhay ng tao na diretso lang, tapos tagumpay ka agad. Hindi. Kung may papel lang ka sana dito, i-demonstrate ko sa inyo illustrate ko sa inyo Kasi, wala pong buhay ng tao na gusto mo, okay lang, yung magandang buhay lang, para magtagumpay ka. Walang ganong buhay. Para makuha mo ang magandang buhay, kailangan mong lumaban. Kaya sabi mo sa katabi mo, lumabang ka. Lumaban ka. At sa pagharap sa laban ng buhay, ang sabi ko po sa inyo kanina, huwag niyong aalisin si El Shaddai sa iyong buhay. Isama mo lagi ang Diyos sa buhay mo sa laban. Habang lumalabang ka kasama ang Diyos, dahil ang sabi ng Biblia, I will fight for you. Ako ang lalaban sa iyo. Ako ang lalaban para sa iyo. Kaya habang lumalaban ka, akala mo ikaw ang lumalaban. Hindi. Ang Diyos ang lumalaban para sa iyo. Kaya magugulat ka isang araw, tagumpay na ang buhay mo. Alam niyo po, totoo lang, kahit si Brother Rod, hindi ko rin alam kung paano kami nakarating sa buhay na ganito. Ako rin mismo namamangha Kasi nga, di ba, madalas yung marinig si Brother Rod dati, hindi rin ako straight na tao. Kung sa pangit na salita, loko-loko din kaya ako. Ako yung pinakaloko-loko sa magkakapatid. 12 kayong magkakapatid. Ako ang pinakaloko-loko. Yung mga kapatid ko, mabait, matitino. Sabi ko nga, bakit hindi silang tinawag? Bakit ako tinawag? Kailang, ngayon ko na-realize na hindi naman siya tatawag na isang taong walang karanasan sa buhay. Kasi anong ipatutotoo mo? Halimbawa, ako dati, walang direksyon ng buhay, walang pangarap, pero ngayon, nilagay ng Diyos sa magandang kalagayan ng buhay. So, meron akong patotoo. Mula sa pangit, naging gwapo. Gwapo. Gising ko ba kayo? Ibig sabihin, mula sa dating walang direksyon ng buhay, binigyan ng Diyos ang direksyon ng buhay. Dati takot ako mag-asawa kasi iniisip ko, paano ko pag-aaralin ng mga anak ko pag nagkaanak kami? Yun kada nasa isip ko noon. Pero nung ako'y tawagin ng Panginoon, nawala yung takot ko Lumakas ang loob ko. Na kahit nagsimula kami, itong totoo sa aking family background, sa aking pag-asawa, nagsimula kami zero balance. Wala kaming ipon. Yung account ko naubos nga na close account Kaya mula na ako'y pumasok sa pag-aasawa, pagkakasal namin, wala kaming perang nahawak. Bakit? Lahat gastos namin. Mga ninang namin, wala naman nagbigay sa amin. Kahit marinig ito ng mga ninang ko, dinong ko, totoo no. O di ba yung mga iba nagpapakasal, nagkakaroon ng puhunan kasi
binibigyan ng ninong, binibigyan ng ninang. Kaya mayroong pasimula. Kami wala talaga, walang pasimula. Kaya kasama ko yung wife ko sa Maynila, Baling Bataan, punta kami ng Maynila kasi ano ang work ko. So, simula sa ano talaga, nangungupahan. Kasi wala talaga eh. Pero, sabi nga po sa inyo, ang hamon ng buhay, hindi dapat tinatakasan. Hinaharap. Kung saan kami lumilipat, ang tirahan, kasi pagka medyo nagmahal ang renta, lipat sa mura. O ganun kasimple ang buhay noon. O hanggang sa nagkaroon ng mga anak, nag-stay na kami ng Bataan, yung family ko, para doon na sila mag-aral. O lumalaban sa buhay. Hanggang sa dumating ang panahon, pinagpala ni Yahweh El Shaddai, binuhos ng Lord ang masaganang pagpapala at biyaya. Dati, laging butas ang bulsa ko. Yung wallet ko, laging makapal kasi ang laman, panay resibo. Pero nakakatuwa naman kasi mula nung ibinuhos ng Panginoon ang kanyang pagpapala, doon niya pinatunayan na walang taong nilagay ang Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang puso, na hindi talaga pinagpala ni Yahweh El Shaddai. Lahat ibinigay ng Diyos. Kaya huwag kayong aayaw, huwag kayong titigil. Kahit anong daanan nyo sa buhay, sige lang, magpatuloy lang kayo. Maniwala kayo isang araw, doon mo makikita, totoo pala. Kasi kapag susuko ka, walang mangyayari sa iyo. Kung hindi ka kikilos, walang gagalaw sa iyo, walang mangyayari sa iyo. Tuloy mo ang buhay kasama si El Shaddai. Isang araw, mayaman ka na. Amen ba? O, sinong gustong yumaman? O, kasi wala namang taong gusto maghirap. Mayroon bang taong nangarap maghirap? Wala. Isang malaking problema yung pag ang pangarap mo maghirap sa buhay. Kaya nga tayo nagsisikap kasi gusto nating guminhawa, di ba? Pero ang ginhawa, ang yaman, kusang dumarating kapag kasama si El Shaddai. Okay. So dito, sabi ng banal na kasulatan, balikan uli natin para mas maganda. Sabi ng banal na kasulatan, huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Ganapin ang mga iyon. So sa lumang tipan po ay mayroon pong mga batas na mayroon tayong kukunin mga batas para makita natin na ang batas ni Moises ay hindi pwedeng alisan ng bisa hanggang ngayon. Una, yung 10 utos. Ang 10 utos ba ay nawala na ng bisa? Hindi. Yan ang number 1 na laging iginigiit sa simbahan at sa Christian world. Ano yon? Love your God. Ano yung pangalawa? Love your neighbor. At kailanman hindi yan mawawala. Kasi pag nawala yung utos na yan, ay wala na, wag na tayo magkarismatic kasi wala naman tayong mamahalin. Amen po ba? Kaya ang batas na yan sa lumang tipan ay hanggang ngayon buhay na buhay. Kaya tingin sa katabi. Yan. Tingin sa katabi. Sabihin mo sa katabi mo, tingin ko sa iyo ay Diyos. O bakit? Kasi ganito yan eh. Di ba? Pag inibig mo ang Diyos, makikita yan kung paano mo iniibig ang iyong kapwa. Tama ba? Kasi hindi mo mamamahal ang Diyos kasi God is Spirit. Espiritu ang Diyos, paano mo siya iibigin? Espiritu ang Diyos eh. So anong sabi ng Bible? Kung anong ginagawa mo sa iyong kapwa, ay ginagawa mo sa Diyos. Kaya kung mahal mo ang Diyos, mahalin mo una ang kapwa mo. Kapag minahal mo yung kapwa, sigurado na ikaw ay totoong nagmamahal kay Yahweh El Shaddai. Kaya nga pinagbabawal sa Bible yung gagawan mo ng masama yung kapwa. Kayo ba'y aware sa doon sa Golden Rule? Aware ba kayo doon? Sino nakakaalam ng Golden Rule? Anong kulay ng Golden Rule?
Kayo talaga. Ano ang golden rule? Ha? Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. Tama po ba? Or, in other words, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Tama po ba? Alam niyo kung bakit? Kasi ang nakakatakot kasi doon yung balik. Yung balik. Kaya yung tanong ni Sister Josie, ni Nanay Josie kanina, ano pang sekreto mo? Huwag kang gagawa ng isang bagay na babalik sa'yo. Andyan po ba kayo? Amen. Kasi totoo ito eh. Lahat ng ginagawa natin, kung sa batas o sa doktrina po ng mga Buddhism, mayroon silang tinatawag na karma. Ang karma ay dalawang bagay. Good karma and bad karma. Sa atin din, ang tawag sa atin ay consequences. Mayroong good consequences, good consequence, and bad consequence. Anong ibig sabihin doon? Kung gusto natin na pagpalain tayo ng Diyos, isipin lagi natin, lahat ng ginagawa natin, may balik yan. Naniniwala kayo doon? May balik lagi yan. Kaya sa Bible, sabi ng Biblia, sa Aklat ng Kawikaan, ang sumpang hindi nararapat sa taong sinusumpa ay babalik sa taong sumusumpa. Halimbawa, kinurse mo yung tao, kapag yung taong kinurse mo, malakas sa Diyos, mabuting tao, yung curse na binitawan mo, babalik sa'yo. Bakit? Bakit mo susumpain yung tao mabuting tao? Bakit mo susumpain yung tao na maganda ang puso? Hindi tatalab sa kanya yon. Maaring sa'yo tumalab yon pag hindi magandang puso mo. Kaya yung golden rule, dapat hindi natin kinakalimutan yan. Bakit? Kasi, ang sabi ng Bible, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Or, gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. Napakahalaga po yan, kaya golden rule ang tawag eh. Bakit golden rule? Kasi yan yung mga doktrina ng Bible na ginto. Pag sinabing ginto, yan po ay napakahalaga na hindi natin dapat kinakalimutan. Hindi natin dapat binabaliwala. Akala kasi ng tao, halimbawa ito, makinig po kayo mabuti, nanira ka sa ibang tao. Akala ng tao, nakalamang siya? Hindi. Kapag nanira tayo ng tao, hindi ka nakakalamang. Alam mo kung bakit? Babalik sa'yo yun eh. Babalikan ka ng panahon. At ang balik doon, hindi ngayon. Kaya ang sabi natin, Brad, Christian ako. Laman ako ng simbahan, laman ako ng charismatic. Bakit ganito ang buhay ko? Huwag ka magtanong. Suriin mo ang iyong sarili. Kasi lahat ng ginagawa natin, laging may balik. Ang tawag yan sa Buddhism ay karma. Kapag maganda ang ginawa ng tao, sa Buddhism, doctrine, kapag maganda ang ginawa ng tao, ang balik sa kanya ay maganda. Kapag masama ang ginawa ng isang tao, ang balik sa kanya ay masama. Ganon din sa atin, yung tinatawag na consequences. Kapag maganda ang ginawa mo, ang consequence mo ay maganda. Kapag pangit ang ginawa natin, ang consequence po natin ay pangit. Kaya kung ayaw natin na tayo ay hindi na pagpapala, unang-una, huwag kang mananapak ng tao. Huwag kang sasagasa ng tao. Amen ba? Huwag nating sagasaan ng sino man, kahit sa tingin mo, walang walang magagawa. Kasi anak yan ng Diyos eh. Pinagpapala yan ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin na, magandang kalagayan ko sa buhay, ikaw hindi. Tatandaan niyo po, mayaman ka sa mahirap, pag namatay, parehas lang. Aware ba po ba kayo doon? Parehas lang.
Ang mayaman ba, pwede niyang dugtungan ang kanyang buhay? Hindi. Kahit anong yaman ng tao sa mundo, hindi pwedeng i-extend ng yaman ng tao ang buhay ng tao. Bakit? Tanging Diyos ang nakakaalam kung hanggang kailan ka sa mundo. Amen. Wala pong pwedeng magmayabang at magmalaki. Kaya dito po sa batas ni Moises, pinakikita po dito na napakahalaga ang patuloy na pagsunod sa kanyang mga utos. For example, ito, sa Mosaic Law, sa Leviticus chapter 19, verse 17, yung word na don't embarrass others. Yung word na embarrass, ang ibig sabihin niyan ay huwag mong ipapahiya ang iba. Kaya huwag tayo namamahiya ng tao. Tingin sa katabi. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka namamahiya ng tao. Kang namamahiya, uy. Kahit galit ka. Dapat maingat tayo kasi nga mayroong karma na kung tawagin karma. Yes, karma is real. Gising po ba kayo? Amen. May karmang tinatawag. Hindi lahat ng panahon, panahon natin. O hindi lahat ng panahon, panahon mo. Huwag mo sabihin na, mapera ako, Brad. Nagkatrabaho ako sa Hong Kong, Brad. Eh sila, wala. Huwag ka na mamahiya ng tao kasi hindi ang gawain ng taong mamahiya ng kanyang kapwa. Kaya nga tayo ay pinag-aaral eh. Pinapadaan tayo ng school. Ano ba natutuhan natin sa school? Di ba unang-una, yung respect. Tama po ba? Kahit hindi ituro sa school yung good manners and right conduct, pagtungtong mo ng kolehiyo, unti-unti kang dinidevelop kung paano mo irerespeto ang iyong kapwa. Amen po? Kaya nga yung mga estudyante na halimbawa, ang tingin mas magaling pa sa professor, hindi nakakatapos eh. Kasi ang thinking nila, mas matalino sila sa professor. Ay hindi naman yun ang basihan eh, na mas matalino ka sa professor, kahit mas matalino ka, pahubog ka sa magitan ng professor mo. Kaya nga sa school, binibuild yung buhay natin, hinuhubog ang buhay natin. Para pagkatapos mo ng kolehiyo, isa kang mabuting tao. Tama po ba? Kaya nga naiiba yung behavior eh. Ibang behavior ng elementary, ibang behavior ng high school. Pagtungtong ng senior high, naiiba ang behavior. Pagtungtong ng college, pag-graduate ng college, lalong naiba ang behavior mo. Bakit? Alam mo na kung sino ka na. Tama po ba ako? Amen. Kaya ang mga taong educated, hindi yan basta-basta, hindi yan magsasalita ng mga salita na ipapahiya niya ang kanyang kapwa. Kasi alam niya yun eh. Alam niya yun. At hindi siya papatol basta-basta doon sa mga taong hindi nakapag-aral kasi alam niya yun. Alam mo kung nasaan ka at alam mo kung nasaan sila. Kasi pag bumatol ka doon sa tao na, bawa elementary, pinatulan mo, eh hindi ka na sana nag-college. Hindi ka na sana nag-aral. Kasi wala rin palang nagbago sa buhay mo. Siguro habang nagtuturo ang professor, tulog ka. At tuwing mag-e-exam, nangungupya ka na lang. Amen po. Kaya naranasan ko ang mag-take ng exam, magdamag, wala akong tulog eh. Namalayan ko, umaga na. Ang kagandahan naman, na-perfect yung exam. Kaya nakakuha ko ng flat 1. Pero talagang wala kang tulog. Nakabisa ko yung turo eh. Yung talagang lecture, nakabisa ko talaga eh. Magdamag ka pa naman nagbabad eh. Kaya doon ko naintindihan na magsunog ng kilay. Yung palang ibig sabihin doon. Kaya pag sineryoso mo ang isang bagay, makukuha mo yung tagumpay. Kaya dito, yung batas sa lumang tipan, noon pa batas na ito sa lumang tipan, na ini-implement doon pa. Akala kasi natin, may mga batas sa lumang tipan na hindi ito
tinuturo sa atin. Ito, bihira po natin ito marinig kasi bihira lang po tumatalakay ng ganito mga batas. Kasi minsan, ang sabi kasi ng marami, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. So anong utos ang sinusunod natin? Ibig sabihin, hindi na ang batas ang umaalipin sa iyo. Yun ang ibig sabihin noon. Ang umaalipin na sa atin ay ang ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Pero hindi ibig sabihin na ikaw ay nananalig kay Kristo, wala ka ng batas na susundin. Kaya nga, marami ng mga Christian, walang respect sa kapwa Kristiyano. Bakit? Kasi inaalis nila kasi ito, yung sabi ng Bible, huwag mong ipahiya ang iba. Kaya nakakahiya kung Christian tayo, tapos mahilig tayo magpahiya ng ibang tao. So para bagang nasaan si Kristo? Nasaan ang Diyos sa buhay ng tao? Kung tayo ay mapagpahiya ng tao, ang tingin natin sa ibang tao ay hindi natin ka-level. Samantala si Kristo bumaba galing sa langit. Siya ay anak ng Diyos, sabi nga ng Bible, siya ay Diyos, pero hindi niya kinuha na maging kapantay ng Diyos. Siya ay nagpakumbaba, nagpakababa, naging tao, sumama sa mga mabababa ang level ng buhay. Hindi niya sinabi, anak ako ng Diyos. Hindi niya ginawa yon. Anong ginawa ni Jesus? Namuhay na masunurin. Inilevel niya ang kanyang sarili sa isang alipin. So, dito po pinapakita ng Bible na hindi natin pwedeng gawin ang isang bagay na alam natin na wala namang kay Christ. Si Christ, never po siyang magpahiya ng tao. Lumapit sa kanya nilapit sa kanya yung nahuli sa pangangalun niya. Pero hindi niya pinahiya. Hindi niya sinabi sa babaeng nangangalun niya, hindi sinabi ng Panginoon, Makati ka. Hindi sinabihan ng Panginoon. Ang sabi ng mga nagdala sa kanya, nahuli namin sa pangalun niya ang babaeng ito. Ayon sa batas ni Moses, dapat batuhin ang mga katulad niyang nahuli sa pangalun niya. Pero hindi sinabi ni Jesus, yan tuloy, dahil sa kakatihan mo, ayaw mo tumigil, nahuli ka tuloy. Hindi. Hindi ginawa ni Jesus yon. Pero ang tao, di ba, pagka mayroong mga ganong case na-encounter tayo, minsan makakarinig ka agad ng hindi maganda, o kita mo yan, may asawa, nangangabit pa. Ang galing ng tao na humusga agad sa kanyang kapwa, magsalita lang hindi maganda. Tapos sasabihin natin, huwag ka dito, Makati ka, baka mahawa ako sa iyo. Yan, ganun kalupit ang tao eh. Amen po ba? Tapos, ang tao may discrimination. Ewan ko lang pag namatay ang tao kung may discrimination pa rin. Na habang patay ka, sasabihin mo, ayoko ng kabaong na ganyan. Gusto ko yung magandang kabaong. Wala kang magagawa kung saan ka ilagay ng kamag-anak mo. Gising pa ba kayo? Kaya pinagbabawal ang batas ni Moises, sabi doon, huwag kang magpapahiya ng tao. Ang tanong, iyon ang sinasabi ni Jesus na parito ako para liwanagin. Hindi pawala ng bisa, kundi liwanagin. Hanggang ngayon, gawin natin, huwag tayong magpapahiya ng tao. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag tayong magpapahiya ng tao. Pangalawa, na tinuturo ng lumang tipan, huwag kang maghihiganti o huwag maghihiganti. Ibigay mo ang paghihiganti sa Diyos. Give giant to God. Bakit? Ano bang higante? Giant. Ibigay mo kay Lord ang giant. Sa bagong tipan, I think, Hebreo, sabi doon, ibigay mo sa Diyos ang paghihigante. Sa lumang tipan,
binanggit mismo sa batas ni Moises na huwag maghihiganti o huwag maghiganti. Na nung ibig sabihin doon, sabi nga ng Leviticus chapter 19 verse 18, huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, ako si Yahweh. Ulitin ko po ang magagandang mga salita na binanggit ng Leviticus chapter 19 verse 18. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ito minsan ang hirap gawin ng ang hirap gawin ng Kristiyano. Tinuturo ang Bible pero minsan mayroong kimkib na galit. Amen ba? Mayroong nakatanim na galit sa puso. Kaya magugulat ka na lang pag sumabog. Makakarinig ka ng hindi magandang salita. Ay, galit para sa akin ito. Andyan ba kayo? Samantala ang sabi ng Levitico sa batas ni Moises, huwag magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Gising pa ba kayo? Amen. Kasabihin mo sa katabi mo, kapatid, kat magkamali ako sa iyo, huwag kang magtatanim ng galit sa akin, ha? Anong sagot ng katabi? Hindi naman tayo mga perfect na tao eh. Lalo si Brother Rod. Si Brother Rod, mapagbiro. Minsan, hindi ko rin nababantayan ang biro ko minsan. Na pag ako nagbiro, yung wala naman talaga sa akin yun. Kaya lang yung iba, siniseryoso eh. Sinasabi ko, alam mo sister, ang ganda-ganda mo. Siniseryoso. At least nakatulong ako sa inyo. Pag salamin, maganda ba talaga ako? Kasi sabi ni Paul, maganda raw ako. Gising pa ba kayo? Saan ko ba ginawa yun na binibiro-biro ko yung saan? Alam mo, ang ganda mo talaga. Siya naman tuwang-tuwa naman. Kasi alam mo, pag sinabi mo maganda isang tao, gumaganda naman talaga. Kaya pagka hindi maganda sa tingin mo, huwag mo sabihin, hindi ka maganda. Huwag mo sabihin ng gano'n. Sabihin mo maganda ka talaga. Amen ba? Turo ni Brother Mike yun eh. Pag pasaway ang anak mo, huwag mo sabihin na pasaway. Sabihin mo, ang bait-bait mo. Amen po ba? Kumakain kayo, barkada, sama-sama kayong kumakain barkada. Tapos yung isa mong barkada hindi nagbibigay ng share. Sabihin mo sa kanya, alam mo sister, napakabukas palad mo talaga. Napakamatulungin mo, sister. Kaya dito, bawal magtanim ng sama ng loob. Amen ba? Bawal maghigante. Ginawang ka ng masama, huwag kang gaganti kasi mayroong Diyos na kakaalam. Mayroong Diyos na nakakilala ng lahat ng bagay. Ang isang example nito si Daniel eh. Si Prophet Daniel, ginawan siya ng masama ng kanyang makasama pero hindi siya gumante. Ang ginawa ni Daniel, lumuhod lang, nag-pray kay God. Yun lang kanyang ginawa. Hindi siya naghiganti. Anong ginawa ng Diyos? Ang Diyos ang naghiganti para kay Daniel. Na hindi nga sumama ang loob ni Daniel eh. Pinatapon siya sa kulungan ng mga leon. Si Daniel naman, ang bait-bait. Kinaumagahan, tinawag siya ng hari. At sumagot si Daniel. Anong sagot ni Daniel? Mabuhay ang kamahalan. Hindi sinabi ni Daniel, o kita mo, mahal na hari, hindi ako namatay kasi wala akong kasalanan. Yung mga nagsumbong sa iyo, yun may mga kasalanan. Hindi sinabi ni Daniel ang ganon. Kasi hindi nagtanim si Daniel ng sama ng loob. Hindi nagtanim si Daniel ng galit sa puso. Kahit siniraan siya, anong ginawa sa kanya, hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Kaya kung gusto yung sekreto ng tagumpay, huwag kayo magtatanim ng sama ng loob. Gusto yung pagpalain ng Panginoon, huwag kayo maghihigante. Kahit na kayo sinisiraan, kahit kayo ibinabagsak,
huwag kayong maghihigante at huwag na huwag kayong magtatanim ng galit at sama ng loob sa puso. Kapag ginawa nyo yan, maniwala kayo, biyaya ng Diyos ang darating sa inyo. Yun ang sinasabi ng gospel po natin ngayon, na parito si Jesus para tuparin at ipaliwanag ang kautusan. Tuparin, hindi para pawala ng bisa, hindi para baliwalain ang batas. Kaya ito, binabalikan po natin ito kasi ito po ay napakahalaga sa buhay po natin. Pangatlo, ang tanong ko muna sa inyo, sino sa inyo ang wala ng galit? Taas ang kamay. Yung iba may galit pa rin, ano? Sino sa inyo wala ng sama ng loob? Taas ang kamay. Hallelujah. Oh, golden rule uli, ha? Golden rule. Kapag nagtanim ka ng galit at sama ng loob sa ibang tao, yun din ang babalik sa iyo. Pero pag nagtanim ka ng pagmamahal sa ibang tao, ang babalik sa iyo ay pagmamahal din. Amen ba? Pag nagtanim ka ng kakuriputan sa ibang tao, ang babalik sa iyo ay kakuriputan din. Yung bang may nangihiram sa iyo, hindi mo pinahihiram, kahit may pera ka, ang sasabi mo, wala. Tapos minsan lang lumapit sa iyo, hindi mo pa pinagbigyan. Huwag kang magtataka isang araw pag lumapit ka rin at hindi ka rin pagbibigyan. Kasi golden rule nga. Anong ibig sabihin ng golden rule? Kung anong ginawa mo, ay siya rin ang gagawin sa iyo. Kaya kung gusto mong magagandang bagay ang bumalik, gumawa ka ng magagandang bagay. Amen po ba? Kaya pangatlo, na gustong liwanagin ng Panginoon sa atin, na ang batas ay hindi niya inaalisan ng bisa, bagkus ito ay kanyang pinaliliwanag sa atin. Sabi ng Leviticus chapter 19 verse 26, huwag kayong kakain ng anumang karning may dugo, huwag ninyong paiiralin ang panghuhula o pangangaway. Ito, wala tayong usapin dito. Kung kumakain kayo ng may dugo, bahala kayo. Ito, tinuturo ko lang naman. Kasi sabi ng iba, Brad, nilinis ng lahat ang pagkain. Yung dugo ba lumalangoy? Yung dugo ba gumagapang? Kasi yun ang sabi ng iba, ang lumalabas sa bibig, ang masama hindi yung kinakain. Kaya huwag natin pag-usapan ang tungkol sa dinuguan. The choice is yours. Dito tayo sa tinatawag na huwag ninyong paiiralin ng panghuhula o pangangaway. Kasi sa Bisaya ang pangangaway, iba ito. Sa Bisaya ang pangangaway, yung nakikipag-away. Yung pangangaway dito, ito yung mga panghuhula, ito yung mga superstitious belief. Huwag maging pamahiin. Ito yung mga mahilig sa pamahiin. Ano yung mga mahilig sa pamahiin? Mahilig magpahula. O tingnan kong palad mo, ay diretso. Naku, laglag ang biyaya mo. Gising ba kayo? Amen. O kaya diyan sa pagka papunta ka rito sa Causeway area, mayroong diyan, overpass diyan. Tapos sa ilalim niyo, marami nang huhula diyan. Tapos may bayad, 100 ata ang bayad. Kasuhulaan ka naman. Ako, magkaka-boyfriend ka. May tali sa noo, meron nakaganon. Bombay yun. Mas naniniwala kayo sa hula kaysa kay Yahweh El Shaddai. Dapat mas magtiwala kayo kay El Shaddai. Kasi dito, sabi ng Bible, huwag maging mapamahiin. Tapos, iwan ko ba ha, iniutos ng Bible,
na, sa lumang tipan pa lang na huwag maging mapamahiin, pero ang tao punong-puno ng pamahiin. Diyos Maria Josep, huwag isusukat ang damit pangkasal kasi hindi matutuloy pagharap sa altar. Ngayon, wala ka bang, kahit na wala ka sinusukat ang damit pangkasal, hindi ka pa na umarap sa altar. Mayroong ang damit, naghanda ka na ng damit, hindi mo man sinusukat. Pero bakit hanggang ngayon hindi ka pa humaharap sa altar? Kasi wala naman yung yung partner. Tapos ito pa, pagka mga pamahiin, Diyos ko, huwag ka magwawali sa gabi kasi lalabas ang biyaya. Ang daming mga pamahiin ng matatanda noong araw. Tapos walang makain. Bakit? Hindi naman nagkatrabaho yung mga nasa bahay. Kaya walang dumarating na pagkain. Tapos pagdating sa gabi, hindi magwawali siya kasi para hindi lumabas ang biyaya. Yung dumi ang hindi lumalabas. Gising ba kayo? Amen. Tapos huwag kang pupunta sa madam mo pag mahal na araw kasi makamandag ang ahas. Kailan ba na walang kamandag ang ahas? Ang ahas ngayon, hindi lang sa mga madumi, sa mga madamo pumupunta. Ngayon pa nga, ang mga ahas sa bahay na, lalo pag walang asawa. Gising ba kayo? Amen. O kaya itong batas na ito, hindi ito inaalis ng bisa. Pinaliliwanag lang sa atin. Amen po? Na anong ibig sabihin doon? Huwag kang nakarely sa hula. Tama ba? Hinulaan ka noon pa. Makakapag-asawa ka. Bakit hanggang ngayon dalaga ka pa? Gising pa ba kayo? Tapos hinulaan ka, ang mga pangasawa mo, foreigner. Pumunta ka ng Hong Kong. Baka sakali doon mo matagpuan. Bakit ngayon wala pa yung foreigner na yun? Pumunta ka ng Middle East kasi foreigner ang hula sa'yo. Binigang ka doon. Indiano. Nung maamoy mo, ayaw mo naman. Kaya huwag kayo nakarely sa hula. Sa salita ng Diyos, kayo dapat mag-rely. Kasi ang salita ng Diyos, totoo, makapangyarihan. Kaya ang gospel po natin ngayon, hindi para baliwalain ang mga salita ng Diyos, kundi para ito'y gawin natin, tuparin po natin. At huwag nating kalilimutan, babalikan ko ulit sa inyo ang golden rule. Ano man ang gawin natin sa ating kapwa, kung yan ay maganda, ang balik sa iyo ay maganda. Pag ang ating ginawa ay pangit, ang balik sa atin ay pangit. Nasa atin ngayon ang pagdidesisyon kung anong klaseng balik ang gusto mong mangyari. Kung gusto mo laging maganda, huwag tayo mananapak ng ating kapwa. Kasi mahirap yun. Hihilahin mo yung kapwa mo, pababa, para ikaw ang maangat. Kaya kayong mga hinihila ng mga kasama sa trabaho, para sila ngayon maging malakas sa amo nila, huwag kayong hayaan nyo lang. Mayroon kang Diyos na magtatanggol sa iyo. Pagka tinerminate ka, huwag ka mag-alala. Sabi nga doon sa flat, dito pala galing yun yung word na yun, na pag may pintong nagsara sa iyo, siguradong mayroong bagong pintong magbubukas sa iyo. Amen ba? Magugulat yung amo mo pag wala ka na sa kanya, doon niya malalaman, yung palang sumbong ng sumbong sa kanya, yung palang walang alam. Totoo naman yun eh. Kaya, kung anong gawin sa'yo, huwag kang gaganti. Mayroong Diyos na maggaganti para sa atin. Basta tahimik lang, ang Diyos ay laging gising at nakikita ka araw at gabi. Kaya ngayong araw na ito, dalangin kong pinagpala kayo ng salita ng Diyos. Tayo tayong lahat at tayo dumulog sa ating Panginoon. Hawakan na po ninyo ang iyong mga daladalahan. Yakapin niyo po ang mga bagay na yan at tayo po ay dumulog, lumapit sa ating Panginoon. At sa paglapit natin sa Kanya, kausapin niyo po ang ating dakilang Diyos.
sa Kanya nyo sabihin ang mga bagay na gusto niyong tanggapin sa buhay. Everybody close our eyes. Let us put ourselves the presence of God. Yes, Lord God. Ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Sa'yo ang buhay ko. Ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Gamitin mo ang lahat sa buhay ko, sa tagumpay ng buhay. Ito'y mula sa pangako mo. Turuan mo na magmahal ang puso ko at ibalik ang tao sa piling mo. Sa'yo ang buhay ko. Ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Gamitin mo ang lahat sa buhay ko, sa tagumpay ng buhay. Ito'y mula sa pangako mo. Turuan mo na magmahal ang puso ko at ibalik ang tao, at ibalik ang tao, at ibalik ang tao sa piling mo. Dakilang Ama, salamat po sa iyo sa araw na ito. Salamat lagi, Panginoon, dahil patuloy mo kaming tinuturuan. Ang dalangin ko sa iyo, Ama, ay huwag niyo pong pababayaan ang bawat isa na naririto ngayon. Lagi mo silang ingatan, proteksyonan, at dalangin ko, Ama, na pagpalain mo lagi sila ng magandang kalusugan at kalakasan. Ilayo sila sa lahat ng sakit at karamdaman. Pagpalain mo ang buhay nila sa bansang ito ng Hong Kong, Father God. Samahan mo sila sa kanilang mga pagtatrabaho. Kung mayroon man silang mga nararanasan sa trabaho po nila, Lord, tulungan mo ang aking mga kapatid na ito. Ang mga amo po nila, Ama, ay daluyan mo lagi ng iyong kapangyarihan na sila, Panginoon, ay maging mabait sa aking mga kapatid na ito. Gamitin mo silang pagpapala sa bawat isa sa kanila, O God. At nananalig kami na sa mga oras na ito, pinagpapala mo na, Panginoon Diyos, ang bawat isa. Ingatan mo rin po at pagpalain ang kanilang mga mahal sa buhay.
Saan man sila naruroon, abutin lagi sila ng iyong mapagpalang kamay. Dalangin ko po, Ama, ang ganap nilang kaligtasan. Dakilang Diyos, maraming pong salamat. At umaasa kami na sa araw na ito, mayroon ka ng himala na ginawa sa buhay ng bawat isa. At kung sila man may sakit at may karamdaman, sa mga oras na ito, dalangin ko na ito'y ganap na matunaw mula ulo hanggang talampakan. Right now, in the name of Jesus, sa Karamahiya. Padaluin mo, Ama, ang ganap na kagalingan sa bawat katawan na ito. At aming aangkinin na sa mga oras na ito ay ibinigay mo na ang pagpapagaling sa kanilang mga buhay. Dakilang Ama, pagpalain mo rin po lahat ng hawak ng kamay na ito. Basbasan ito at daluyan ng iyong kapangyarihan upang lahat ng ito ay magamit po nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. Salamat po, Ama, at aming inaangkin na silang lahat ngayon ay answered prayer na. Lord, pagpalain mo po ang lahat ng naririto, lahat ng iyong mga lingkod, pagpalain mo lagi, Yahweh, at kaming lahat ay naniniwala na kami ay uuwing tagumpay at pinagpala mo ang aming mga buhay. Kaya, Ama, sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian, at ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen and Amen. God bless us all. Dasalin po natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, bugkat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabita, at kahit anong mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang marabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin biglaan paglusok, pagsapit ng araw. Ni sa anumang darating na salot, pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mo, di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan.
at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ng maraming anghel, sila'y susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad itatayo ka't sila'y magtataas, nang hindi masaktan ang mga pao sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at leon mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantipalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palagapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sandali ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at tagdaan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko ang kanilang lupain ng katiwasayan at kasaganan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang gini mo na sa prayer ka na. Sa tuwing ika'y gumagalaw dito sa gawain, alam kong may inataas ka, iba't ibang dinig. Sa patuloy mong panalangin, di ka niya bibiguin. Kalooban lang ng Diyos ang iyong sundin. Ang gini mo na. Angkinin mo na, answer prayer ka na. Angkinin mo na, pinag-alap ka na. Angkinin mo na, answer prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Kung ikaw ay may problema sa pamilya o bansa, isa lang ang lalapitan, El Shaddai ang ngalan niya. Huwag kang magkalilangan, siyang ibibigay niya. Ang papala mo'y ibahagi sa iba. Ang gini mo na. Angkinin mo na, answer prayer ka na. Angkinin mo na, pinag-alala ka na. Angkinin mo na, answer prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Angkinin mo na. Amen. God bless us always. See you next Wednesday and see you tomorrow. See you next Wednesday, everyone.